Hello, hello! Kumusta kayong lahat? Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga sa iba't ibang sulok ng mundo. Kumusta kayong lahat? Nandito na naman ako magbigay ng tips sa inyo. Ito ibibigay ko ngayon ay isang magandang idea para matutunan ninyo kung papaano. Alam ko naman na lahat ng may mga mahal sa buhay is may kanya-kanya tayong pinagdaraanan, may kanya-kanya tayong problema. Pero ito ibibigay ko ay napakaganda, basta sundin nyo lang, gawin ng tama, at mula sa puso ang pagkakagawa. So, ganito ang ibibigay kong tips sa inyo. Tandaan nyo or isulat nyo or balik-balikin nyo pagpanood yung video ko kasi ito ay magandang kapulutan ng idea para kung paano magiging mawala yung stress ninyo and magiging masaya. Ay bibigay kong tips pero lang sa mga asawa or mga na hindi nagluluko. So, wag nyo na itong gagawin dahil wala naman kayong problema. Pero doon sa mga nagluko, lalong-lalo na yung may mga anak, tapos ayan, parang pinabayaan, inabandona, mga ganun situation. So, ito ang magiging tip na ibibigay ko sa inyo. Halimbawa, mayroon kayong gusto na mahal sa buhay na tumawid na sa ibang bakod or may kinakasama ng iba, iniwan na kayo at saka pinabayaan. So ito, wag kayong gaganti ng physical, pabayaan nyo sila para hindi kayo magkakaroon ng problema or magkakaroon pa ng hindi magandang kalabasan. Ang gagawin nyo lang, very simple. Halimbawa, mayroon kayong aso or pusa. Or kung wala, pumunta ka sa kapitbahay, makikihingi ka ng biguti ng pusa at saka biguti ng aso. Kung wala kayo. Pero pag mayroon naman kayo, di okay lang. Pero kung magkaibigan ng aso at pusa ninyo, let's say aso lang sa inyo ang bunutan nyo ng biguti dito, and then kung may pusa ang kapitbahay nyo or makakilala nyo, maghingi ka ng biguti. Pero wag mong sasabihin na may gagawin ka. Or kung yung aso at pusa mo ay laging nag-aaway, mas mainam na sila ang kuhanan ninyo ng biguti. Ganito yon. Pag mayroon na po kayo doon na dalawang biguti ng aso at pusa, ibalot nyo yun doon sa dalawang pangalan. Ilagay nyo dito yung pangalan ng babae at saka pangalan ng lalaki, kapanganakan nila pareho, or kung hindi mo alam ang kapanganakan ng babae, basta kumpleto yung pangalan niya at saka yung apelyido, ganon. Pagkatapos pati yung asawa ninyo, ilagay nyo din, yung babae man o lalaki, kung halimbawa, ganon. Pagkatapos, ilagay nyo ang papel, kahit na maliit na papel, mga ganyan, ilagay nyo lang yung papel dyan, ilagay yung kanilang biguti ng aso at pusa, tapos yung papel, itupi nyo palabas, huwag papunta sa inyo, palabas, tapos igulong-gulong ninyo ng ganon. Ayan, ayan po, ayan. Kung nandito na sila, ibuhol ninyo, ganyan. Ibuhol ninyong paganyan. Ito na. Ibig sabihin yung biguti nila nagkabuhol na. Tapos maghanap kayo ng tanim or yung paso or yung may puno na may tinik tulad ng rosas, tulad ng bougainville or kung anong klaseng tanim na may tinik. Hukayin nyo yun, tapos ilibing nyo ito doon sa puno mismo. Ang sabihin ninyo ay hindi kayo mapanatag, hindi kayo magkaroon ng magandang pagsasama. Lagi kayong mag-away at parang aso at pusa hanggang sa kayo ay magkahiwalay. Hindi kayo magiging masaya. Ilagay nyo ito doon, ilibing sa malalim, tapos pabayaan nyo siyang, wag nyo siyang hukayin, pabayaan nyo lang silang nakalibing doon. Hanggang sa
malalaman nyo na lang na lagi silang nag-aaway para silang mga aso't pusa, hindi sila mapakali, hindi sila magiging masaya dahil kunting problema, kunting bagay ay magkakaroon sila ng awayan. So ganun, gawin nyo lang ng tama, sundin. Kung may mga katanungan kayo, i-message nyo lang ako at saka ipapaliwanag ko sa inyo ang iba pang kung ano ang dapat pang gawin. Okay, so sa harinawa ay natutunan nyo, gawin ng tama, positive lang, para magiging okay ang lahat. So yun lang, maraming salamat. Bye-bye.